For all you know, our channel is a no naming names channel kung may pinatutungkulan po tayo, right? Alam niyo po ba this morning, 3 preacher ang pinakinggan ko. Siyempre, related sa rapture topic, right? And OMG. Di hamak na mas matatanda itong mga ito. Ito po ang mga edad po nila. Yung isa po 60 plus, yung dalawa 70 plus. Akalain nyo, at that age, ako parang apo na lang po kung tutuusin nila ako. Because, medyo bata pa po tayo. Pero, kasi ang kaso kanina, ang mga topics na binitawan nila iisa, rapture-related lahat eh. Oo. Ang sabi nila, paano raw ba magre-ready sa rapture? Yung palang pong sinabi nilang magre-ready sa rapture, sablay na po sila doon. Kasi, the only passes, makinig mo mabuti, the only passes we have in order to be raptured is nagtiwala tayo kay Jesus. Period. Yung isa pinagsasabi niya, kailangan gumawa ka ng ganito, kailangan mag-evangelize ka, kailangan ganito. May program daw sila. Ito makinig ha, may program daw sila, kailangan mag-involve daw doon. Tapos nagbigay, ito sa makit ang ulo ko, nagbigay ng verses, Matthew 24, tapos chapter sa Matthew 24, sa Luke 23, di ba? Sa mga Hudyo po yan eh. Ayan po ay tumutungkol sa mga Hudyo. Ang sinasabi doon ni Jesus yung maghahanda, ito yung mga Hudyo kasi, di ba nireject nga nila si Jesus for a long period of time. So, yung ano ko ba sasabihin? Yung mga talatang binitawan nila, automatically kinuha nila sa chapter 23 ng Luke at saka sa chapter 24 ng Matthew. Yan po ay sa mga Hudyo sa tribulation. Hindi yan sa church. Hindi yan sa ating mga mananampalataya. Kawawa naman yung mga naniniwala doon sa ganun na ano kasi they don't know the rightly dividing the scriptures. And ang tatanda na rin nila. OMG. Yung gusto ko sabihin. Actually, itong gusto ko sabihin, alam niyo po ba pag na-born again ka, mafe-feel ka ng pagmamahal ng Panginoon. So yung mag-evangelize, hindi problema sa atin yan eh. Kasi meron po tayong heart diyan to share Jesus, His love, His grace, His perfection. At yung ating kahinaan, perfect si Jesus, hindi tayo perfect. Pinatawad tayo once for all time, past, present, future. Ano ba naman yung sasabihin? Kailangan maghanda kayo. Tapos, ganado siya. Kuha ng talata. Ay, kakongek. Sablay. Diba? So, ayan gusto ko pong sabihin po sa inyo. At the only process talaga para ma-rapture ka, ito naniwala ka na si Jesus lang ang kaligtasan. He's alone, the way, the truth, and the life. Anyway, sinabi ng Panginoon yan, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. So, kung ang process natin para maligtas ay Jesus, ganoon din po sa rapture kasi ililigtas nga po tayo. Deliverance natin yun for the coming wrath of God na ibubuhos kanya dito sa mundo, di ba? Sa tribulation. Ngayon, ba't naman aangkinin yung mga talata na para sa mga Hudyo? I mean, I used to be confused also nung ako medyo bago pang mananampalataya. Pero sa biyaya na rin ng Panginoon talaga. Rightly dividing the scriptures na rin ang ituro sa amin dati. So, hindi na yan big deal ngayon sa atin. Ngayon, yung mga alam natin na medyo tagilid ang pagkaunawa diyan, we can share with them. Yun ang sabi kasi nila. Malapit nang dumating ang Panginoon. Isa matapang matapang yung spirit. Go out of your comfort zones. Kayo ay mag-evangelize. May program tayo sa evangelize. Join us. OMG. Program na naman ng institutional church. Mga institutional churches mo yung sinasabi ko. See? Tapos, sabi nila, kailangan daw involve ka sa mga ginagawa nila, yung
program ng church nila yan, ha? O ng institutional church nila. Paano pag hindi? Ako po, wala po akong denomination. I am a Christian saved by the Lord Jesus Christ. Ngayon tanongin nila ako, ano ang church mo? Ako po ang church ni Jesus. Ako po mismo. O, di ba? Anong religion mo? Wala, si Jesus. Only Jesus. Paano kayo nag-share ng good news? Kahit saan pwede kami mag-gather kasi house church po naman kami. Hindi kami institutional church. House church po kami. Whenever someone is asking us, kami po ay house church. Pwede tayo kahit saan. If there are 2 or 3 gather in my name, there am I in their midst. Lahat po ng ginagawa namin, kami po, biblical. Bumalik lang po kami doon sa New Testament setting. Kasi mahirap po talaga ngayon ang mga nasa institutional churches. Okay? Karamihan diyan, yumaman. Okay? Tapos yung mga member, ang hihirap. Maniwala kayo sa akin. Diba? Maaatim niyo po bang yumaman na kayo lang tapos mahihirap yung mga members ninyo? Alam niyo po bang manipulation po nila dyan? Pag na-bless daw yung pastor, mable-bless din daw yung mga members. Alam niyo ang ginamit nilang talata? Si Abraham. Yun na sinasabi ko. Tapos, yung anointing daw, ibinuhos. Nung kay Aaron na, di ba? Yung mga panahon na yan. Tapos, yung mula sa ulo, tapos yung sa bird, yung sa kabalbas. Eto manipulation talaga eh. Yung head, yun daw yung pastor. Tapos yun daw bird o yung balbas, balbas yun, hindi bigote, balbas yun sa baba. Yun daw ang mga members. Anong kalokohan yan? Saan yung kinuha yan? Diba? Tapos, sabi niya, na-bless daw si Abraham, kaya na-bless din daw si Lot. Kaya si Abraham daw yung pastor, si Lot daw yung sumisimbolo sa mga members. Saan yung nakuha yan? Ang Bible po, sinasabi niya yung nangyari kay Abraham at kay Lot. Hindi dahil kagustuhan mo lang Panginoon ko. Wow, that's unbelievable. Unbelievable. So, actually, yan pong tinuturo sa amin dati. Nung nasa institutional church po ako. Yan ang gusto ko sabihin. Pag nasa institutional church pa kayo, mag-isip-isip na po kayo kasi Jesus is coming. Huwag na po kayong pamanipulate. Pero ginagalang ko po mga decisions nyo at mahal ko pa rin po kayo. Amen? Pero iba po ang malaya. Kasi tingnan ninyo, ang puso ni Jesucristo, ni Jesus, kalayaan, Galatians 5:1. In case hindi nyo pa nabasa, go. Basahin nyo ang mga Biblia ninyo. Nandun yan. Diba? It was for freedom that Christ has set us free. Sabi niya, therefore, remain free. And don't be entangled again by the form of any form of slavery. Diba? Pinalaya na kayo ni Kristo. Magpakalaya kayo. Pero ang ibig sabihin naman ng kalayaan dito, ito po naman sinasabi ko hindi naman yung, malaya na ako, gagawin ko ang gusto ko. Hindi po. Alam nyo, sabi ng Biblia, kung ikaw ay nasumpungan ni Kristo na malaya dati, umpisa natin dito. Kung ikaw ay nasumpungan ni Kristo na dating nakatanikala o nakatali, ikaw ay magiging malaya dahil kay Hesus Kristo. Pero pag nasumpungan ka naman ni Kristo na dating malaya at nakilala mo siya, ikaw ay magiging alipin ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya ang isang totoong mananampalataya ng grace, hindi po yan ganado sa kasalanan. Ayaw niya ng kasalanan. Wala siyang gana sa kasalanan. Sasabihin ng iba, nag-grace ka na. Sige, sasamantalahin mo. No, ang totoong mananampalataya sa grace, hindi niya sinasamantala yung sin. Grace is the power to say no to sin. Actually, mga nasa institutional churches, yan ang mas grabe, mga haragan yung iba dyan Diba? Alam niyo po ba karamihan ng yumayaman ng mga nagiging celebrity pastors nasa institutional churches? At karamihan po disaster. Ako nalulungkot ako kay Marty Sampson. Isa po siya sa singer ng Hillsong. Tapos sabi niya, hindi na ako Kristiyano. Gumaganon siya. I think 2016 nang ito ay binubulalas niya. 2019, nagulat ako, may vlog sa YouTube. Hindi na raw siya Kristiyano. Ayan, tingnan nyo.
Nasa Hillsong yan. Ang Hillsong po ay isang institutional church na pinamumunuan ni Brian Houston. Tiwali yung church na yon. Pero yung mga awitin nila dati na ginawa ni Darlene Sheck, maganda po. Si Darlene Sheck umalis na rin po doon. Pati yung mga old members ng Hillsong. Kasi nakita nila tiwali. Diba? So, yan po. Isa pong dahilan nila yon. Maaring sa mga interview sabihin nila, ay hindi naman. Pero yung pong dahilan nila. Kasi if you really love Jesus and you know Jesus loves you very much, hindi ka tatagal sa isang tiwali na sistema. Ganyan po yan. So, ako nung nandito ako sa Grace, nung nakita ko ang Grace, talagang pag nakakagawa ko ng kasalanan, nahihiya ako sa Lord. Nakakahiya, Lord. Kasi ang buti mo sa akin. Bakit ako gagawa ng kasalanan? Diba? Ganyan po talaga. Saka nag-iingat din tayo sa mga institutional churches. Dahil ang mga karamihan dyan may hawak ng eskwelahan, alam niyo po ba ang business yan? Just in case, don't know. I'm telling you now, business yan. So, gagamit-gamit sila ng mga talata, Old Testament pa, ay palpakis talaga. Dahil yan ang ginagamit sa amin dati. Naku po! Ho! Papasko na naman po. So, yung pong gusto ko sabihin po sa inyo, we are freed by the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ. Manatili tayong malaya. Okay? So, ang rapture po mangyayari anytime. At ang process natin dyan, uulitin ko, naglagak tayo ng tiwala sa Panginoong Jesus. Kaya kung hindi pa tayo subscriber, dito, subscribe na po kayo. Dito, totoo lang ang maririnig nyo. Purely from the word of the Lord Jesus Christ. Walang kung ano-anong mga side by side kung saan-saan kumukuha ng kung ano-ano. Hindi po tayo papayag na mangyari yan. Dahil sa totoo lang po, matagal na po nating hinihintay na dumating ang Panginoon. Kung dumating siya ngayon, palpak ka. Paano? So, gusto ko pong sabihin po sa inyo, hindi ka papalpak kung nakafocus ka lang kay Jesus. Okay? At yung mga activities na kailangan gawin, alam niyo po ba, automatic gagawin mo yan. Maski sa sarili mo, pwede ka mag-start ng YouTube channel. Magaan ang Christian life, hindi mabigat. At itong mga nasa institutional churches ng mga pastor natin, makikita mo talagang pinabibigat nila. Binibigyan nila ng tinatawag na, anong tawag dito? Mga kabigatan ang mga tao. Sabi nga ni Jesus, ang mga pariseyong yan, magbibigay sila ng mga rules, ng mga kabigatan, pero sila niilip man lang yung kanilang kamay, hindi nila malip. O yung mga nasa institutional churches naman ngayon, mga latest na mga Pharisees. Pharisee. Okay, sige po. Thank you. And Jesus truly loves us all.